ang mga insektong bubuyog ang papatay sa aking mga kaaway. Mabuti na lang. Hindi nalaman ni Amelia kung saan ako nag-aalaga ng mga insekto. Pero sino kayang nagsumbong sa kanya? Mo, Ha? Kanina ka pa namin inaabangan. mabuti. Tumaan ka na rito sa kanto. Masong, Julio, wala akong atraso sa inyo. Alam namin, kami ang may atraso sa'yo. Kaya nakahanda kami sa pag-resback mo. Wala akong planong resbakan kayo sa ginawa niyong panggugulpi sa akin. Hoy, bakit nung minsan nagkasalubong na kayo ni Masong, masama ang tingin mo sa kanya? Oo, sama ng tingin mo eh. Pero, Pinagpasensya ko na lang atraso niyo sa akin. Bel, ayoko ng gulo. Buti naman alam mong dapat mong gawin. kung duwag ka din lang, lumayo-layo ka na sa amin. Baka mga di pa mga kamao namin, magulpi ka uli namin, no? Ha? Sige na! Silap na! Ha? Hindi ko pwede nulak eh. Hindi pa lalayo sa atin ang duwakang na yan. Kumanta kayo mulang Julio. Nabibilang na ang mga masasayang araw niyo. Ilang araw mula ngayon, matitikman yung lupit ng aking paghihiganti. Matitikman yung malagim yung kamatayan sa mga insektong barang. Tay, wala po yata kayo nakahandang pagkain para sa mga bubuyog. Hindi ko pa kakainin ng ilang araw ang mga insekto. Magugutom po sila. Talagang sasadyain kong gutumin sila. Dahil may ipatatrabaho ako sa kanila. Ano po yung papatrabaho niyo sa mga bubuyog, Tay? Ano po? Hindi ko sinabi kay Nunoy kung bakit ko sinadyang gutumin ang mga bubuyog at kung anong ipagagawa ko sa mga insekto. Dahil baka madulas ang tila niyang magsumbong sa nanay niya o sa kanyang mga kalaro. Pero hindi ko na patatagalin ang aking paghiganti kina Masong at Julio. Ngayong narito na ako sa likod bahay ni Masong, aalamin ko na kung nasa bahay ang hayop na yon. Ano ba? Masong! Bilhin mo ako ng alak sa tindahan. Kapag hindi mo ako ibinili, masasaktan ka sa akin. Ako na! Sige! Tiyapo, nasa kanila si Masong. At umalis ang asawa niya. Kaya napag-isa siya sa kanilang bahay. Ngayong nagsusolo si Masong sa kwarto nila, paglakawalan ko na ang mga insekto para magsabog ng lagim. Bubuksan ko ng dala kong garapon. Lumabas kayong lahat sa garapon ng mga bubuyog. Lumipad kayo para maibsan ang inyong gutom. Nakikita niyong lalaking yun na nag-iisa sa kwarto. Si Masong yun na may malaking atraso sa akin. Atakihin niyo siya. Magpakabusog kayo sa laman at dugo ng taong itinuro ko sa inyo. Magsabog kayo ng lagim. Atakihin niyo si Masong. Patayin niyo siya. Kaaga rin ang asawa ko eh. Kung hindi ko pa sisindakin, hindi ako pipili ng mamam. Hindi ko mawala akong kayod eh. At siya lang kumikita sa paglalabada eh. Matsyetseta na ako sa bisyo mo. Kung hindi siya lumakad para bumili ng alak, talagang masasaktan siya sa akin. Namugong na yun. Parang may lumilipad ng mga insekto sa labas ng bahay. Sisilipin ko nga sa bintana. Aba, may mga insekto nga sa labas ng bahay. Mga bubuyog na nagkukumpulan at lumilipad. Lumilipad pa palapit sa akin. Aatakin yata ako ng mga insekto. Aray ko! Aray! Pinagkakagat ako ng bubuyog! Aray! 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 Ah!
Tay, bakit napapangiti kayo? Maasahan ko mga alaga akong bubuyog, Nonoy. Kahit ilang araw ko silang kinutom. Hindi niyo pa ba pinapakain ng mga bubuyog? Hindi pa. Lalo po silang magugutom. Nabusog na sila kagabi. Ha? Saan po sila nabusog? Sa laman at dugo ni Masong. Tay, may binulong po ba kayo? Oo, wala, anak. Kung gusto niyo, ako na lang magpapakain sa mga insekto. Wag na. Kawawa naman sila kung magugutom. Mula ngayon, hindi ko na sila pakakainin ng malatang kanin at pinulbos na luya. Dahil iba na ang magiging pagkain nila. Ano po papakain niyo sa kanila? Huwag ka na magtanong, Nonoy. Basta ang sinisiguro ko sa'yo, hindi magugutom ang aking mga lagang insekto. Hindi sila magugutom. Oh, Basta sundin lamang nila ang aking ipag-uutos. May gumagalaw na naman sa loob ng katawan ko. Sa paligid ng aking mga sugat. Huwag kang matakot. Huwag kang umiyak, Masong. Habang may gumagalaw sa loob ng katawan ko, lalong kumikirot ang aking mga sugat. Sinundo na ng asawa mo ang albularyong maaaring makatulong sa'yo. Albularyo! Oo. Nagdududa kasi ako na hindi karaniwan ang mga sugat mo. At ang mga gumagalaw sa loob ng katawan mo. Kaya albularyo ang ipinasundo ko sa misis mo. Julio, huwag mo akong iiwanan. Oo, Hindi ako naman. nagagamot, ha? Oo. Hanggat hindi ako gumagaling. Kapag tiniyak ng albularyo ang hinala ko, sabay kung sino nagpapahirap sa'yo. Re-respakan natin siya para matapos ng paghihirap mo. Julio, Masong, bakit? lalong gumalaw ang paligid ng mga Ano? sugat ko. Ha? Masong, parang may lalabas sa mga sugat mo. Mga bubuyog, mga insekto lumabas sa mga sugat ko. Ang daming bubuyog lumalabas sa sugat mo. Lalong kumikirot ang mga sugat ko, Julio. Mamamatay na yata ako sa sobrang sakit ng mga sugat ko. Mamamatay na ako! Julio, napakasakit na ng mga sugat ko. Masama. Nilalabasan ang mga bubuyog. Sobrang sakit. Malalaman natin kung anong kademonyo ang nangyayari sa'yo, Masong. Malalaman natin. Pagdating ng albularyong sinundo ng asawa mo. Nahirap na ako, Julio. Lakasan mong loob mo. Hindi ko na matatagal. Sobrang kirot ng mga sugat ko. Magagamot ka. Ayan. May pumarada ng tricycle sa harap ng bahay niyo. Julio. Julio. Nasundo na ng asawa mo ang albularyo. Magagamot ka na, Masong. Matatapos na ang paghihirap mo. Masong? Masong? Masong! Ibiyang, uli na ang pagdating niyo ng albularyo. Wala na ang asawa mo. Patay na si Masong!